Medyo late, no? Yan, oo. Pakilala ko lang ang si Attorney Dolph Martinez. Yan. So, saka former retired, no? Season officer ng homicide. Ibig sabihin, ito ay magaling sa investigation matter at yung mga pagbabasa ng mga crime incident natin. No? Si retired Sergeant Chris Ocampo Cabasco. At ako naman si Colonel John Ibay, Consular ng District 1. Ayan, pag-usapan natin yung Ordinance number 9134. Pero bago yan, para konting idea lang kayo about sa situation natin, particularly in City of Manila, tayo po ay ngayon at wait, 2024 and 2025, attorney, tayo ay panglima sa most riskiest cities in the world. Out of 60. Ibig sabihin, kinatatakutan. Sa anong paraan? Dahil nga sa mga krimen na nangyayari dito sa Kamaynilaan, no? So, ayan, si Chris, i-deliver niya na yon yung mga insidente na kung saan naging viral at yung mga crime index. Although, this is solved crime. Para makita nyo, ayan. Tol Chris, pasuyo nga. Actually, yung crime stat ng Manila Police District from 2022 to 2025, meron po tayong grand total na 3,941 crime. Bilang po rito yung murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping, complex crime. Kasama na po rito yung index at yung non-index crime tinatawag. Actually po, umusap po sa mga crime ito, lalo na po sa crimes against person at sa crimes against property like po ng murder at robbery. Dito po ang ginagawa pong tools ng mga kriminal ang pagsusuot po ng balaklava, bonnet, para po mahirapan po yung ating kapulisan na mag-imbestiga at ma-identify po kung sino po yung mga totoong suspect. Nung dati po nasa Anti-Organized Crime Task Force po ako, during po sa planning po, ito po ay isang tools na ginagamit po ng mga sindikato na hindi lang po baril ang pinag-uusapan nila kung how they cover their face and their identity. Isa po isa-isayin namin yung mga krimen ng mga nasunod. Napakaganda po itong ordinansa po actually po, ang author po ay si Colonel John Ibay at ang buong pong sangguniang bayan po ng Maynila ay napakaganda po ito. Napakaganda po. Ito po yung malaking tulong po. Hindi lang po sa pulisan, kundi po sa mga good citizens ng Maynila. Pwede kayong mag-comment ha. Madami kasing modus ng crime na pwede namin mamayang i-inject after paliwanag lahat ni Attorney Martinez yung bawat provision na nilalaman ng section ng Ordinance number 9134. Siyempre, una sa lahat, maraming salamat sa co-author ko, si Attorney Lady Quintos at other member ng majority block ng 13th City Council ng lungsod ng Maynila. Siyempre kay ang presiding officer ng lungsod ng sangguniang lungsod ng Maynila, si Vice Mayor Chi Atienza at ang ating buting ama ng Maynila na kung saan siya ang nag-approve, si Mayor Isko Moreno. Maraming salamat. At ito, mamaya pag-usapan natin yung mga modus na kung saan ginamit silang tools. Kung bakit meron tayong tinatawag na standby point, kailangan magtanggal sila. Kasi isa dyan, maniniwala kayo, nagbarya. Hindi lang po face mask ang ginamit. Yung meron tayong, kunyari, naplatan ka, naglagbarya ang tawag namin doon. Kakatukin ka, tapos naglagsusi. Sabihin, nalaglag yung susi mo, hanapin mo naman. Pero may magbubukas ang pinto. Alam mo ang ginagamit nila, attorney, Chris? Payong. Meron ka din binanggit kanina, mga ondapper. Pag nakakita sila ng payong. No? Ngayon, parang naturuan ko pa ngayon sila kung ano ngayon ang gagawin nila ng tools. Diba? Antay-payong na gagawin natin. Pero pakinggan muna natin ang bawat provision na nilalaman ng nasa ating batas. Kay
Attorney Dolph Martinez. Lapit mo na lang muna sa kanyang konti yan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Actually po, itong ating ordinansa na ginawa o sinumite ni Konsehal Ibay, ang pangalan po talaga nito is the Anti-Balaclava and Other Face Covering Ordinance of the City of Manila. Pero kung babasahin niyo po ang buong pangalan ng ordinansa, ang ordinansa po na 9134 is an ordinance prohibiting the wearing of motorcycle helmets, masks, and other face-concealing headgear, or also known as balaclava, inside commercial, government, and other establishments, or while away from a motorcycle, and providing penalties for violation thereof. Kung makikita niyo po dun sa titulo ng ating ordinansa, kasi po meron ako nakita na nag-comment. Ang sabi niya po agad, di ba paano naman yung mga matatanda na naglalakad lang, ayaw lang nilang maalikabukan. So, kailangan nilang mag-face mask. Di mahuhuli sila. Mali po. Kasi po makikita niyo mismo sa ordinansa natin talaga, ang titulo ng ordinansa ay pagbabawal ng paggagamit ng mga face mask, balaclava, helmets, sa loob ng mga commercial o pampublikong lugar, commercial na lugar like mall, hotel, restaurants, or sa government or mga institusyon ng ating gobyerno. Bakit po ba ito yung naging sitwasyon? Sapagkat pag nandun na po kayo sa loob ng ganong pasilidad, kung makapapansin mo, bagay, sabihin din po siguro mamaya ng ating mga kaibigan na si Sir Chris at Deacon Sally. Okay. Kasi kami sa kapulisan. Ang nangyayari po dyan, ginagamit na panguhold kaya mapapasok sila na naka-face mask. Kaya walang dapat di katakot yung mga ordinaryo natin mamamayan na porkit naka-face mask ka, or naka-balaklava ka, or naka-helmet ka, makukulong ka na. Ang mismong batas po mismo, ang ordinansa mismo ang nagsasabi na ito ay para lamang doon sa mga tao na pumapasok sa loob or nasa loob ng commercial, government, or other establishments, o kaya naman po sila ay nandun sa malayo sa kanilang mga motor o yung mga naka-standby po na malalapit po doon sa mga sinasabi nating establishmento. Kaya po wala po tayong dapat ikatakot doon. Okay. Siguro ang nag-uusap kami ni about dun sa mga definition of terms, pero diba, binanggit mo nga eh. Pwede bang imay-imayin natin, attorney, bawat section para alam nila? Yes po. Okay. Section 2, Declaration of Policy. It is the declared policy of the City of Manila to promote public safety, ensure peace and order, deter criminal activities, and assist law enforcement agencies in the prevention and investigation of crimes by regulating the use of motorcycle helmets and other face-concealing headgears in public establishments. Paliwanag po doon sa pulisiya ng ating lokal na pamahalaan na sila ay nag-promote o nag-i-enganyo ng pagkakaroon ng mga pulisiya ukol sa pampublikong safety sa Tagalog. Seguridad. Para doon sa katahimikan ng kanilang lungsod. Kaya po, isa rin po doon sa pulisiya nila ay yung hindi pa nangyayari kasi deter criminal activities. It is for the prevention. Bago pa po magkaroon ng krimen, kailangan, mas maganda nga ho, di ba sabi nila, prevention is better than cure. Mas maganda po na pag natin na huwag na mangyari. Kaya itong ordinansa po na ito ay sinusumite kasi po napansin na nga po nila na maraming krimen ang nagagawa dahil doon sa mga ganong face-concealing materials. Ngayon po, tumungo po tayo doon sa Section 3 o Definition of Terms. Balaclava, also called the ski mask, is a form of cloth, headgear designed to expose only part of the face, usually the eyes and the mouth. Makikita niyo po paano din ito yung bonnet eh. Ito yung bang ginagamit ng mga terorista na saradong-sarado mukha, pero ang nakikita lang po yung bibig sa kayong mata. That is balaklava. Balaklava po yun, sir. Tapos helmet. Any
head protection gear used by motorcycle riders, including full face, modular, or half face type. Kasi po meron tayong dalawang klaseng ginagamit na helmet ngayon ng mga nagmumotor eh. Isa po yung buong harapan ng mukha ay nasasaraduhan. Ang iba naman kalahati. Pero pagka tinignan niyo pa rin po yun, ito yung mga pwedeng makapagtago ng identity ng mga taong gustong gumawa ng masasama sa atin. Kaya po, ang inaano na sinama itong helmet doon sa ating ordinansa. Oh, bakit kaya, Utol Chris, bakit yung helmet? Ilang cases pa tayo na ginamit na? Actually, ganito yan eh. Kung maalala natin kasi may mga edad na naman tayong konti. Merong isang dating gang. May dating gang na binansagan na bullet gang. Kaya siya tinawag na bullet gang kasi nga with the balaklava, bonnet. They are may mga nag-comment na. mas kilala sila sa kidnapping, saka sa bank robbery. Okay, sasagutin namin yan. Then, dumating po yung mga pagkakataon na yung bonnet, medyo aware na yung mga tao na pag naka-bonnet, alam nilang masamang tao. Saka di ba boss, ano yan, kung maaalala ko, kung tama ako, ayun yung dating laging ginagamit na means pagkalimbawa, nag-o-hold up ng bago, di ba? Yes po, sir. Yung nakaiting na nakaganit Yeah, po. it's actually galing siya sa part ng Amerika, sa Amerika talaga siya Okay. sa mga gang. Okay. Panyong Agop, salamat sa comment. Maya-maya darating tayo dyan sa mga katanungan niya is question lang po. What if kung may sipon, ubo, yung riders at para nakasuot ng balaklava, okay lang po ba na hindi baba ang part ng mouth and safety? Mamaya po, sasagutin namin. Napakagandang tanong po yan. Maraming salamat. Paalala Ayan, natin mga exceptions. Opo. Likaya Musmilio, Honorable City Mayor, nahaba nito, hindi ko na makita. Yan, kami po ay residente ng Artem Black Lab, kung ba nagsaysay, binubuo ng Manila. Hindi po namin inaangkin ng... teka po, malayo tayo dito. Sige po. Sige. Okay, lupa. Okay, sige. Meron dating bullet gun. Ito yun. Yung bullet gun, actually, bago siya, ginawa ng mga pinag-syndicate, nandiyan nila yung bullet, tinatag nila ng full cap, face mask, at unang nila po yung mga full face helmet. Talagang hindi mo ma-identify kung sino. Yes. Actually, service eh. Ako napansin ko lang kasi dati, sir. Ito naman kaya nagkaroon ng issue dito sa... Ewan ko, correct me if I'm wrong, sir. Ako siya, hindi correct me kung mali. Kasi nung bago nagkaroon ng pandemic, pagka may tao nakita ka sa kalsada o malapit sa bangko na naka-bonnet ka o nakatago ang mukha mo, natatakot na tayo. Even scar. Diba? Kasi dati yung... There was a time yung mga yung mga bandido tinatawag. Yes, Scar. bandido naman yan. Kaya na. Mga cowboy, Texas mga outlaws dati kung tawagin. Okay. Ngayon naman po kasi, ang nangyari kasi sa tingin ko po, kaya po napanahon itong ating confidential eh. Kasi nung nagkaroon po tayo ng pandemic, naging ordinaryo na lang sa buong lungsod o sa buong mundo na may suot kang face mask. Kung wala kang face mask, ang ginagawa mo naman, tinatakpan mo mukha mo. Pagkatapos po, nauso yung mga nagmumotor. Ngayon sa nagmumotor naman po, naka-helmet sila, naka-bonnet sila, tinalagyan nila ng helmet. Ngayon po, naging problema po natin ngayon doon, hindi na natin ma-distinguish kung yung tao ay may balak gumawa ng masama o ng krimen. Yes, yun yung iba na nanakit ng iba. Iba lang ngayon yung panahon eh. Kasi dati, pagka nakita mo sa bangko may naka-bonnet, sigurado ninervusing ka na yan, hold up yan eh. Di ba? Pero ngayon kasi, dahil nagkaroon tayo ng pandemic, naging ordinary yung sitwasyon, at ang masama ho doon, sinamantala. Sinamantala nila na okay lang naka-bonnet, okay lang naka-face mask, doon po nila nagagawa yung mga gawain nilang masasama. Kasi wala ko mapansin. Naka-helmet, pumasok sa... May nakita kasi ko, Kuya Chris sa YouTube. Ang nangyari doon, Tata Chris, nagko-computer yung mama. Computer siya. Pumasok sa loob yung mama, naka-helmet, full face. Kung tutusin mo, iisipin mo na agad, bakit naka-helmet ito? Wala namang motor. Pero since nasanay nga mga tao na ordinaryo nakikita,
Ang ginawa ng mama, nakaupo lang yung lalaki na nagko-computer, binato sa ulo. Ito, no? Tignan mo. Kung tama ako mali. Kasi hindi na nila maunawaan yung English ng trabaho ng ano eh. Na security Kasi may nagsalita dito, hindi na ako magsasalita, common sense. Unang common sense niya, wala naman daw pumapasok na naka-helmet sa loob ng mall. Ay, sa... Hindi, okay, totoo. Totoo, common sense yun. Pero ang kriminal, dapat gagawin yan. Kaya nga, it make tools eh. Pangatlo, meron mga Grab driver na predisinta ko, kaya napa-approve ko sa 13 City Council, yung sinama namin ni JC. Talagang nakabalaklaba, naglalakad sa loob ng mall. Pero may mga ibang mall, may ibang hotel, 5-star hotel. Pag pumasok ka, pinatatanggal talaga ang sombrero. Bakit hindi nyo magawa? Opo. May ibang mall, Airport. airport, nagagawa. Di ba? Na kung saan, mas safety sila doon. No? Okay, ipapanggitin mo na lang yung helmet, alam na nila, exclusively. Actually po, lahat po dito na nakalagay sa definition of terms. Sa totoo lamang, face mask, alam naman na natin yan kung yung face mask. Face concealing headgear. Ito po yung sinasabi natin na helmet o bull cap o sombrero. Kasi nakakaalala ko din ho yan eh, Kuya Chris, yung panahon na pagka nung mga bata pa kami, mga cartographic sketch natin, hirap na ma-identify yung mama o yung gumawa kasi nakasombrero siya. Doon pumapasok ang expertise namin. Actually, ang most na nagbubulka sa ganyang mga krimen, karamihan yung mga hitman. Pero teka. Baka maano tayo dyan, maantay ano tayo ha. Kasi yan yung ibang question nila. Bakit daw kasama ang sombrero? Kasi madaming, excuse me po ha, madaming mga top collector. shaggy. Madaming shaggy. Ano yung siya gilita po? Saka panord. Yan. Ngayon, tingin ko dyan sila nagdadoubt yung kasama yon. Actually, intended po yan talaga for crime Prevention. Crime prevention, at the same time, parang katulad ni Chris na isa sa naging season officer ng homicide, malaking itutulong para sa mga investigation. Lalo na kung magiging nyo, wala namang masama eh. Patanggal lang naman yung Ngayon dito, bakit pumasok itong mga to, other vital installation under section 3.6? Pakipaliwanag niya po. Actually, kasi po ito, when you say vital installation, it involves national security. Ito po yung mga lugar o ahensya o opisina ng ating gobyerno na vital. Or ibig sabihin pa lang vital, importante. Kung tama ba yung pagkakano ko ng Tagalog. Importante para sa ating pamahalaan o para sa ating pamumuhay. Ngayon po, ang pinag-prevent naman po natin dito, yung mga acts of terrorism. Kasi, ang gumagawa naman po ng pananabutahe sa mga vital installations natin, yung mga gano'n na klaseng elemento, mga terorista o mga kung anumang grupo yun, na balak manira o manabutahe ng ating pamahalaan. Kalaban ng gobyerno. Nangyari yan, para malaman nyo. September 21, kung saan nanunog ng truck malapit sa hindi nga eh. Malacanang na nga mismo yung gustong pasukin eh. Tingnan mo lahat ng mga gulo, nakabalaklaba, naka-helmet, naka-face mask. Okay, may isang katanungan pa. Mamaya sasagutin namin yung may sipon. Dwayne Mentoyori, Kosi, ask ko lang, bakit privado lang na lugar? Di ba dapat kahit sa mga barangay, iniiwan ng mga motor tapos maglalakad katulad ng mga ginagawa ng mga orgapero? Ang mga taong may mga masamang institusyon na bumaril na manutok ng iskinita sa kalye. Doon nga po, kasama po lahat yan. Tama ka po, Mr. Dwayne. Ang kasama po ang barangay about vital institution. Pati na barangay bureau, yung ayan. Okay. Actually, boss, kasi po, ito nga maganda rito sa pag-ano natin ngayon. Kasi para mas makompleto nilang malaman yung
kompletong Hindi detalye sila nakikita. ng ordinansa. Kasi po, yung sinatanong niya na yan, nandun po yan sa section 4 natin, sir. Okay, section 4. Prohibited acts. Oh, Ito po, naliwanag lahat yan. Okay, sige. Ang nakalagay po rito sa section 4 natin sa ating ordinansa, it shall be unlawful for any person within the territorial jurisdiction of the City of Manila to wear a motorcycle helmet or any face-concealing headgear and or anything that will conceal their facial features or an identity, such as, but not limited to, protective coverings, bonnets, ski masks, bandanas, handkerchiefs, Yan. caps, hats, hoodies, and the like. While, whenever and during, but not limited to the following circumstances. Ito po yung mga sirkumstansya na sinasabing bawal yung ating balaklava, ating face concealing materials. Nandito po yun, sunod-sunod. Hindi lang po pumasok sa private establishment. Maliwanag po, 4.1, Section 4.1. When entering or inside commercial, government, or other public establishments. Yun po yung nalalaman ng ating mga kasamahan. When the rider or passenger alights within 3 meters from his or her motorcycle for any reason, such as but not limited to fixing vehicle while waiting, buying from store, market, transacting automated teller machines, or the likes. Ito po yung, sabi kanina, nakamotor ako eh, kailangan may helmet ako, tama po yun. Ang sinasabi po rito sa point 4.2, bumaba ka na ng motor, naglalakad ka na. Yan, magandang pag-usapan yan. Bakit naka-helmet ka? Oh, Parang ano yan, boss eh? Yes. Parang yung biruan Ganito. na driving without motor. ganito. Sasagutin ni Christian, bakit ano, pero patingin ko muna, Randy Pancho, Rodney Abela is watching, Panima Group, questioning. Tawa muna, 4.1, when entering commercial, government, and public establishment. 4.2, while waiting, di ba? 3 meters away. Okay, sige. Bakit kailangan yan? Kasi, ang mga sabi ka ni attorney, yung napanood niya nag-viral na sa computer shop, isipin mo pumasok sa computer shop, yung motor niya more than 3 meters away from him. Isipin mo, tapos pagpasok sa computer shop, pinababaril yung isang naglalaro. O ano ba lang, mga kalugar sa Maynila, kung may makasabay ka kaya nakapila ka sa isang ATM machine at yung nasa likod mo, naka-helmet, nakabalaklava, ano kaya ang tingin mo? Magbibindo ka pa kaya ng pera o... Ako sasagot, isang sagot ko pa. Sabi ko nga sa inyo, walang At may batas tayo dito about CCTV. Mamaya, masasagot na, pati yung pag-entrance, pagpasok, bakit may exempt ang ibang naka-bullcap. Kasi may exemption. May pagpasok at paglabas na kailangan paalalanan. Bakit? Meron tayong CCTV law dito na kung saan lahat ng mga commercial area, store, bago magtayo ng kailangan may CCTV. Pero yun yung inaamon ko sa'yo na i-amen para may record hindi record na makakuha ng kasi data privacy. Not record. Kumbaga may list ang barangay at kapulisan kung sino-sino ang mga business establishment na kailangan meron silang CCTV. Sa pagkakaalala ko po siya, meron na kayong panukala dito. Barangay. Opo. Na tungkol po doon sa CCTV, pagdating na CCTV. Hindi, barangay yun. Opo. Kaya lang alam niyo po ang problema dyan. Kaya po tama lang na nailagay itong ordinansa na ito. Kasi nga po, aanin ho natin ng CCTV kung nakaharang naman yung mukha nila. Hindi sila makikilala. Exactly. Actually, nung investigator ko ng problema namin. May CCTV. Marami kami CCTV footages ng suspect. Ang problema lang, hindi kami na ma-identify kasi nga, they wearing face covering material like ng balaklava or bonnet. Iba, baseball cap lang eh. Yung magulang Yung uyo na, wala na, yun na. You will not identify that. Kaya kahit anong ganun. Kaya mamaya, masasagot namin yan, bakit kailangan ipatanggal? Pangalawa, kasi pinag-uusapan natin common sense eh. Talaga pong minsan, kailangan natin basahin muna lahat. Kasi yung common sense natin, pag nagbasa ka lang sa isang portion ng
provision. Hindi ko nalalaman. Mamimislead ka. Yun din yung kahapon na tinuruan ako ni attorney. Kasi elements lang ang tinignan ko. Yung dahil scope ng target ng batas, hindi nakaugma doon. Pero whatsoever, ganun talaga. Hindi naman ako lawyer. Konsyal, attorney, ibig sabihin itong ordinansan to, hindi sinasabing bawal magsuot. Yes. Tama po. Okay, diliwanagin namin ha sa mga kapwa ko riders, kapwa ko bikers. Kasi may isang bikers nag-aalala. Hindi po apektado ang ang pagiging paggamit ng mga helmet, balaklava, tools, visor, tinted visor, and face mask. Nagkataon lang, ang mga kriminal ay madalas gamitin to. Kaya nga sabi nyo, may nagsalita pa na kailangan daw trabaho ng LGU at police. Kami po sa LGU, ginagawa namin yung bagay namin na para protektahan yung mga nabibiktima. At sana po, huwag dumating yung bagay na kayo yung mabiktima. Ano pa yung gagawin natin kung mahuhuli pa yung lahat? Alam nyo ba sa Australia, kailan lang, kanina lang pinanood ko ito, pinaka-in to. Australia, 16 years old below. Pina-take down lahat ang mga social media nila. Accounts. Yes. Walang 16 years old below yun ang pinaka-harsh. Alam niyo kasi, ang batas mo kasi ako sa paningin ko bilang isang abogado. Alam niyo po, ang ginagawa ng batas, kung titignan niyo, ito sa kasaysayan lang unang natin. Hindi niyo ba napapansin, laging meron tayong Congress, laging tayong merong sanggunian, katulad nila Konsyal. Kasi bakit kailangan pa natin magbatas araw-araw or taon-taon? Meron ka naging katwiran sa akin yan. Ba't hindi na pa kayo nasawa? May mga batas na, dami ng batas, sobrang natin dami ng batas. Ang problema lang po kasi, yung bawat sirkumstansya, nagbabago po ang panahon At territorial. Katulad po yan, katulad doon sinabi namin kanina ng Ikayat sa kanil Konsyal. Doon dati, nung bago mag-pandemic, pag may nakita ka nakabonet na siya bago, ninenervous ka na. Delikado yun. Pero nung nagkaroon ng pandemic, naging regular na pagtingin yun, na sinamantala. Sinamantala ng mga kriminal. Kaya kinakailangan huli na Konsyal ngayon, o ng ating kongreso, o kung sino man ang ating nagagawa ng batas, na gumawa ng panibagong ordinansa o ng batas, para ma-solve itong problema na ito. Kasi bawat po panahon, may bagong pangyayari, may bagong kondisyon, may bagong circumstances. At doon po nag-a-adjust ang ating batas. Kaya ito, itong ordinansa na ginawa ni Konsyal Tibay. Sa kanya, si Attorney Quintos. Opo. Malaki pa sa salamat po kami. Actually ako, taga-Maynila ako Malaki pa sa salamat ko yun kasi ang mga anak ko rin pumapasok sa eskwelahan. Ang asawa ko namamalengke rin. Ako rin umalis ng bahay. Malaking bagay po yung ordinansa na yan. Okay. 4.3. 4.3 po natin, sir. Under prohibited acts. Ito po. When the rider or passenger alight from his or her motorcycle with 3 meters waiting or on the standby mode, whether on or off the motorcycle, along public roads and highways, subdivision roads, alleys, sidewalks or easements, shoulders or waiting areas, other vital installations of the city and national government, or designated public safety hotspots. Okay. Parks, parking lots, parking easements and parking facilities, market areas and market grounds, and the like fundamental places. Fundamental places. Kasi po, ito, sir. Paliwanag ko din. Sige, ganda niyan. Ito yung sumasagot to sa katanungan nyo kanina nung ating kalolood kanina. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon bawal kayong mag-face mask. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon bawal kayong mag-helmet. Ito lang po yung mga pagkakataon na patatanggal muna sa inyo ang inyong helmet o face mask. Yes. Yan yung sagot, 4.4. Yan lang ang magkakaroon ng problema
Unang-unang po, ayun ang sinabi kanina ni Tata Chris. Yung example ni Tata Chris kanina po sa atin. Computer shop. Yung motor, malayo na ito sa computer shop. He's wearing the helmet pa rin. Bumaba pa rin po at naka-helmet pa rin po. Kung wala tayong ordinansya na ganito, walang karapatan ng barangay na harangin siya. There is no law when there is no policy. Opo, kasi Ano tawag sa... there's no crime when there is no law that punishes it. Nulong krimen, nulang pena sinunegay. Yun, okay ha. Ibig sabihin po, attorney, Ako naman, there's no policy. ang batas talaga may There's buhay. no... Totoo po. Namamatay, nabubuhay. Nabubuhay yun. At kailangan buhayin din. Parang sabi nga ng lolo ko, nung panahon ng hapon pag nakapatay ka ng hapon bayani ka. Bayani ka ngayon. Pero ngayon, pag pumatay ka ng hapon, under ka. Ayun, may pinatay na hapon. Diba? May pinatay na hapon na... Nakabonet. Nakabonet. Po. Di ba kaya nga tayo na tayo? Pero kung wala tayong batas na katulad ng ginawa nila konsyal, isipin nyo na lang po ano sa pangyayari na yun, yung sa sinasabi ni Tata Chris kanina. Yung mama, nakamotor, bumaba, naka-helmet, naglakad ng malayo, pumunta ng computer shop, at namaliw doon sa loob. Isipin nyo na lang po, kung itong ordinansya na ito ay meron na, yung panahon na yun, Actually, bakit po namin sila itong mga alley side mo? Kasi ang kriminal, wala din pinipiling area. actually, Ito lang naman ang pinakasagot ko dyan, napakasimple lang. About 4.4, ayan na. Pakibasa, attorney. Ayan. Pantay natin doon mo siya. Sige. Pakala kami rin dito, no? Para na tayo naglalaban. Okay. The 4.4 is refusal to remove such headgear upon lawful request by law enforcement officer. Hindi mo abusuin kasi sabi nila, abusuin naman. Barangay officials, security guards, o other government officials. Ito po yung sinasabi na sasabihan ka naman, pakitanggal nga ho muna yan. Yes. At ngayon, kung hindi ka lang mapatigas ka na, hindi mo tanggalin. Doon lang. Doon, may problema tayo. Ngayon, may tanong ako. Ibig sabihin, hindi bawal talaga magsuot. Hindi talaga. Ibig sabihin, ito'y meron lang hanggang. May hanggang. May hangganan. Oo. Ito lang naman kasi, actually, the law itself speaks na prevention lang ho ito. Yun nga, hindi nila binabasa eh. Ang problema kasi sa... Magkakaroon lang ng Ang problema problema. kasi sa... ang problema kasi, pag binasa mo lang yung title, Anti-balaklava. na agad. Kasi anti-balaklava. Bawal akong mag-bonnet, bawal akong Ayun na po mag-bonnet. yung clearance kanina kung bakit Pero pag binasa mo lang buo, yung ordinansa, makikita mo na, napakaganda palang ordinansa itong ito po'y, ang matatakot lang po ito. Kasi ganito, may tanong ako. Yun lang. ATM. Lumapit sa yung guard. Oo. Pakitanggal niya po face mask nyo. Open ang ATM. Open public, sidewalk. Opo. Sidewalk eh. Nandun yung ATM. Patanggal nga yung face mask mo, abogado ka. Sige, may patas bang Oo, yun nga. May batas mo na nagkabawal sa akin. May naka-face mask ako. Ngayon, may pwede na sumagot. Meron po. Meron na tayong Ordinance 9134. Naka-helmet. Huwag na yung face mask kasi may sakit din eh. Pag may sakit, mamaya sasagutin din namin yan ha. Pag may sakit, ayan. Okay, 4.5. Ayan. Mga ano to? Under analogous circumstances wherein the identity of a motorcycle driver should be ensured. Ito naman po yung mga sirkumstansya, nakapareho lang halos ng mga sinabi natin nitong nasa unang provisions. Kasi po, ito naman po yun eh. Meron tayong tinatawag na safety net ang batas. Alam po, ang kagandahan po kasi ng batas is ang alam ng mga mamapatas. Ganda ng tanong ko. Sige. Na may pagkakataon na hindi nila makukumpleto yung nakalagay doon sa batas. Kaya nagbibigay po sila ng safety. Okay, Kagawad Peya, authority po ba ang mga tanod na magsita at chairman pwede ng Manila? Opo, pwede po. Kasama po kayo sa sa 4.4. authority. Binigyan po kayo ng authority na manita para magpatanggal. Particularly, kung yung tao na nakita nyo ay naka-standby point, halimbawa naka-standby point, may hinihintay, meron na kayo yung karapatan na patanggal. Kasi madaming grab na yan ang madalas ngayon, tawag siya. kriminal na gumagamit mismo ng grab shirt. Motorcycle taxi. Mga gano'n. Nakasuot. Alam mo, hindi lang pulis ang matalino eh. Yung mga pulis ganyan eh, pananguhuli, nagsusuot ng mga PSPT. Mas matalino po ang kriminal. Kung kaya ko nilang magsuot ng magagaw mo yung mga yan. Para lang makapagawa ng isang kriminal. Maging perfect. Kami nga, wala mang perfect crime, pero they want
ano sa kanila yan eh, parang art sa kanila yan, paggawa ng ganun. Kaya kung kasama dyan yung Alice and ikaw ba naman, makakita ka, naka-standby sa iskinita mo, Naka-helmet. naka-helmet, naka-face mask, at iba ang mukha. Ito po, alam ko siya, ito na lang pala. Bakit ano yun, may nagtanong sa akin dati. Pagka mo na gano'n, naka-helmet, pagkatapos po, walang motor. Nung bago itong kontinensya na to, anong kaso mo ba niyan? Nung bago pa nangyari to, Wala akong masasagot. ang kaso mo ng driving without motor, Yun nga problema eh. walang motor eh. Kasi may driving without helmet. Eh, naka-helmet. Driving without, walking. Walking without car, gano'n. So, kaya, walang masama na maglakad-lakad ka, basta huwag ka lang naka-standby point na naka-face mask ka. Saka hindi But the kami- thing is, we have a morality instinct. Ang tao, minsan kahit ako, bilang galing ako sa kapulisan, kahit ikaw, may instinct tayo, bakit nandiyan yan? Sino yan? Bagong mukha sa lugar natin. Kaya kagawad kayo yan. Pero, eto huwag din kayong basa-basa maninita ng gano'n. I-assess nyo muna. So, then, do it politely, yun lang naman yun. Kasi napunta ko yung konsel, nangyari sa akin yung database. Sa labas ng bahay ko, meron parang puno ng mangga eh. Oh. Ngayon, umaga, lumabas ako, pagtingin ko na gano'n, meron tatlong motor. Pagkatapos, yung isa may naka-para, hindi yung tagi. Bago ko itong matas na ito. Lahat pa rin sila naka-helmet. Eh pero syempre, ninenervous ako. Dahil bakit meron gano'ng mga tao, ba't nakatambay sila doon sa labas ng bahay ko? Hindi ko naman sila, kinausap ko ng maayos. Tatagasan po kayo, sino po sila, bakit po kayo. Yung pala sir, nalaman ko sa kanila, pagka pala ang mga rider, bawa yung nag-grab, yung nag-movie, mga gano'n, wala pa silang delivery, meron pala silang isang lugar na pinagtutumpukan nila, doon sila nakatambay. Oo. Ngayon, pumasok sa isip ko yun dati kung siya may wrong. Sabi ko, paano na lang pala, kung yung hold upper, gano'n lang gawin mo ito superandi. Tatambay sila doon sa labas ng bahay ko, sabihin nila, move kami, o shopping kami, di ba? Mahihirapan ka. Shoutout ko lang muna yung watching ha. Janet C. Iba is watching. Uy, parang pamilyar. Donna Hazel Lopez is watching. Kagawad Payang, Ernie, Ronalda Calma, Jan Padilla, Wesley Perez. Thank you for watching. Pwede kayo magtanong ha. So, maliwanag na hindi bawal. Hindi bawal. Kaya, ano lang ang maganda dyan, boss? Dahil dyan sa ordinansa yun na yung ngayon, yung mga nakatambay ng mga gano'n, pwede mo lang malapitan, lalo na kung barangay official ka. Paano? Hindi ka na maiila kasi nasabihin sa'yo lang, dati, Shopee yan eh, okay lang yan, nakatambay, paano kung hindi? At least, magkakaroon tayo ng prevention para mangyari yung crime. Ewan ko kung tama ba yung sa isip ko. Tama naman, tama. Attorney, even sa nakasarap ng bahay mo, may tatlong tao hindi mo kilala mo. Kahit walang helmet eh. Kahit walang balaklava eh. Mahihilang ka eh. Mahihilang ka, tama. Ganun pa, nakabusil pa yung mga face nila. Tama, di ba? tama. Hindi, pag may silong sa bintana mo, sino kaya ito mga Nabuhuli Saka aminin na natin, hindi naman namin nilalat ng riders at bikers na minsan talaga ginagamit ang tools, ang motor at other concealing face para makagawa sila ng premium. Dahil takot sila talagang mahuli. Di ba? Kaya kami naman, dalawang namin yan for the measure ng preventive measure, ng anti-criminality. At the same time, para makatulong din sa mga investigation officer natin ng law enforcement, no? Yun lang naman yan, yun lang. Dito na tayo sa exemption. Actually, ito po Yan, nagtanong kanina yan, ha? Apo, ito, bakit na yan? The wearing of mask is generally prohibited in public places where it may be used to conceal one's identity in line with the provision of this ordinance. However, this prohibition shall not apply during officially declared pandemics, public health emergencies, or similar situations where the use of a face mask is mandated or recommended by the Department of Health, the Interagency Task Force, or other competent authorities. Okay. Yan. Teka. Watching, ang nagtatanong kanina is si Agup. Hanapin ko lang ulit, ha?
Penyo Agop, ito na, masasagot na namin mga tanong niyo. Thank you for watching, Justin Bermejo. Pat Santos, ito yung nagpagulo, ito yung naglabas ng naglabas sa Daily Tribune, si Pat Santos. Kaibigan natin yan, boss. Thank you, Pat Santos, ha? Sir Pat Santos. Yan. Mapulay kayo, mapulay kayo. Yan, okay. Exemption under 5.1, paliwanag din lang po yung 5.1 natin. Actually, ito po yung sinasabi namin na kung sakasakali, meron talagang mga health emergencies. Actually, di ba kaya nga nabuhay ang face mask because of the pandemic. Exactly. Ngayon, para syempre, prevention po yan ng pagkalat ng sakit Kaya nga po ngayon, exempted natin, pagkalimbawa merong panahon or merong emergency na dineclare, nakakailanganin ng face mask. Nagulat doon na ganito, baka sabihin ko kasi ng iba, paano kung walang pandemic? May mga pagkakataon po na kailangan din ng face mask. Kung maalala niyo tatagres nung pumutok yung Taal Volcano, malayo ho sa atin yan, pero yung ashfall yan nakarating sa atin. Marami sa atin ang kailangan mag-face mask. At Exemption talaga. Exemption po yun. Kasi syempre naman tawag dito, ma-endanger na yung kalusugan ng tao So kailangan Exactly, masasagot mamaya dito yan, with health comorbidity. Ginagalang namin yun. Kasi pag pumasok ka sa ospital, baliktad naman ng batas. Vital installation din yun, ha? Opo. Pero sa ospital, pag sinabing huwag ka pumasok, pag hindi ka naka-face mask. Mandatory yun Mandatory. Yun yung sinasabi ko Kaya common sense nga. Tama ka dun. Gamitin natin yung common sense natin. Tsaka parang pinabasa ko, pabor talaga to sa mga pangkaraniwang tao. Kasi actually, yung mga private entity, like ng bangko, mall, pagka hindi ka naman pinapasok, wala ka namang Wala akong gagawa. Totoo po yun. Pero yung mga sinasabi natin, yung mga ali, barangays na yan, wala naman ang bantay. Wala. Sulit. Kaya pag pumasok, Okay na. Okay lang bang magitin nyo yung 5 stars? Pax naman yun Pax. Sulit. Huwag ka nang lumayo. Winford. Pagpasok mo, patatanggal ng face mask mo. Pag inisis mo na, hindi ko tatanggalin to, hindi pa ako Hindi ka papasukin. And they have the right to refuse. Hindi mo din masasabi nun na may sakit ka. May karapatan din ang establishmento ng tanggihan. Pero sa totoo nga, dito, mas nakatulong mga itong batas na ito Kasi pumasok ka sa hotel, i-violate yung mo na may health condition ka. Sa pool sila dito. Mag-file kayo ng complaint dito sa amin. Okay, dito yun, yung pangalawa. Pangalawa po, 5.2, when a driver and or passenger shall not be held under this ordinance when while driving and momentarily stopping in traffic along roads or highways controlled by duly authorized traffic signals and road signs or traffic enforcement. Yun yung sinasabi ko na mumblema sila nung una, Corny. Kasi nakalagay dito yung mga prohibited act, pumasok yung information ni mga 4.1, under 4.1, yan, prohibited act. Kasama yung bawat kalye, straight road. Ang hindi nila alam, when you are using motorcycle, at nahinto ka lang sa traffic light, full stop, hindi naman kasama yun. Kahit isang oras ka na ito. Actually po siya, doon mapasok ang common sense. Yun! Bikers! Na nag-comment ng sobrang binura mo pa. Binura mo pa kami. Doon mapasok ang common sense. Oo, yung nagmura si Bikers. Hindi ako galit. Maliwanag sinabi ko, hindi ako galit. Gusto ko lang maliwanagan nyo, hihimayin natin. Kung ikaw po ay nakamotor at nakasakay ka sa motor, Kumakandal ka tapos tumigil ka lang. oo, tumigil ka lang because of the traffic light. Kahit malapit ka pa sa vital installation. Huwag ka nang umalis, city yun. May traffic light dito. Full stop. Hindi ka po makakabiolate. Ngayon, huminto ka, pinakada mo motor mo. Hindi mo tinanggal yung face mask mo. Hindi ka pa din magkakabiolate. Magkakabiolate ka lang pag sinita ka na at may nakakita na sa'yo na nag-i-enforce ng batas. Hindi mo pa rin tinanggal. Hindi mo pa rin tinanggal. Security guard, nagkaroon kayo ng pagtatalo. And that's the time na na-violate mo yung Ordinance 9134. Pero kung ikaw naman, walang ego sa katawan. Kasi doon lang nagkakaproblema Actually, sumunod ka. ang nagkakaproblema na naman dito, boss, sa totoo lang, yung kriminal, Wala na sa
Walang sounds. Namatay ito. Ito to. Palitan, yan. Naglubat. Yan. Saglit, ha? Sagulik. Palit mo na. Hintay lang. Walang sounds. Bakit kasi inalis yung pala? Hindi, boss, ano yun, nalubat yata? Ito nga, nalobat to isa. Bubuksan lang yun. Saan tayo yan? May kayo isa ko. Sagulik. Okay. Ayan. 5.5 ulit tayo. Ayan na, meron na. Tignan ko lang, ha? Ba't may ilaw naman yata? Ayan, Ayun, hindi may na. ilaw Tignan ko naman. lang. Ayan, okay. Ayun po, itong pinakamaraming ano, sir, ha? Wala pa rin. Wala pa rin sounds. Baka dilim lang. Ano? Wala pa rin sounds. Check mo, pero Pause mo muna kaya, para magawa yung check mo lang. wala siya. Ayan. Hello? Hello, Tess. Teka. Hindi, i-ano ko lang. Ayan. Yeah, meron. Ayan, okay na. Nakikap ko lang. Hindi, na-delay lang, sir. Yung binigay na sa'yo, nagdala na lang eh. Okay, ito. Meron na sa'yo. Okay, exemption ulit. Balik tayo. Balik ko na, ha? Actually, sir, Sa full stop. Hindi, huwag tayo malis dito kasi ito yung medyo worried yung mga kapwa ko riders at bikers na parang nagkaroon sila ng philosophy. Ay, hindi naman philosophy. misinterpretation ng Misinterpretation. Kasi natakot sila. Dinaan kasi nila sa ano yung isang bikers na Actually, Kinain niya. hindi naman lahat ng bikers kasi minura. Actually, biker Nagmura. Bikers ako. Riders ako. Nagmura pala. Nagmura. At pinanindigan niya pa. Okay. So, sir, hindi po masama. Halimbawa, dumaan ka sa vital installation, full stop ng wag na akong umalis. Traffic, dito na lang sa Manila City na may traffic light. Full stop, huminto ka. Wala pong problema yun. Nandito ang SM, nandito ang huminto ka because of the traffic light, hindi po ano yun. Ngayon, tumabi ka, malapit dito. Sa bumaba ka. Hindi ka nagtanggal ng balaklava mo, hindi ka nagtanggal ng helmet mo. Kung ikaw lang din, wala pa din problema yun. Ano ang magiging problema? Pag sinita ka na po at may nagsabi sa'yo, pero kung ako naman sa'yo, kung ikaw ay isang Inosente mamamayan. yes, hindi na inosente. Meron na ginagalang ang ordinansa. At malawak ang principal. Good citizen ng siyudad ng Maynila. Ikaw na mismo, alam mo na yung batas eh. Gagawin mo na. At kung wala ka din masamang intensyon, yun na naman yun eh. Okay, saan lang ba ako magkakaproblema? Pag dumating yung ego natin, ano yung ego? May nanin pa sa'yo, tanod. May nanin pa sa'yo na security guard. May nanin pa sa'yo na MTPB. Police. At hindi mo tinanggal yung ano mo. Out of pride. Yes. Ibig sabihin ko sir, nabawa, nakamotor ako, nakasama ako ng bangko, naka-helmet ako, at wala namang simisita sa akin, okay lang yun. Wala pa nga eh. Ayun, if Sabi ko nga, sabi ever niya. na lumapit yung security guard sa akin na, boss, bangko po to, may ordinansa po tayo dyan, ayun po, sa Maynila na bawal po sa mga vital installation. Nakalagay kanina. Tanggalin po yung resin po. Doon ka pala magkakaproblema. Hindi ka I-insist mo na ayaw mo tanggalin. Para sa kaliwagan ng punong ng mga 8080 sabi ng Gen Z. Hindi, wala talaga eh. Actually, sir, ito lang naman po yun eh. Paano mo mangyayari na mahuhuli ka sa isang bagay na hindi ka nasita? Yun. So kailangan masita ka mo. Pangalawa, may isang tanong din. Wala din ipapalisiya ang isang tanod, isang security guard in a public places. Kung wala din ordinansa at batas na nagsasabi nun na magtanggal ka at nagbabawal. Kasi diba? minsan kasi, sir, napapansin ko yan sa iba. Tama yung sinabi mo yung ego. Ego. Yung pride. Minsan alam nyo, bakit mapakinggan, tanggapin na natin ito. Minsan may mga tao na
pag ang security guard na nalita, para pag sa kanila, hindi nila dapat sundin. Ay, hindi. Ako Kaya hindi. may mga ganun tao, kaya hindi ko nila lahat, hindi ko sinasabing lahat. Meron kasing mga ganun, may ego. Na, bakit? Sino ka ba? Di ba lagi mga nagkakaproblema, iwan mo, unang panahon yung polis niya. Wala. Okay ba tayo? Tama po. Di ba? May mga ganun tao eh. Na, bakit? Sino ka ba? Guardia ka lang. Lagi ayun ang reaction nila eh. Pero kami, iba naman ang pananaw ko. Doon nagkakaproblema. Kaya ngayon, ang magkakaproblema lang yan, tama nga. Yung sinasabi natin may sobra yung ego mo, yung pride mo, eh, ayan ang batas eh. Ba't kailangan pang magyabang ka na, bakit? Sino ka ba? Exactly. May mga ganun tao kasi ha. Kami nga pulis eh. Kami Kami pulis eh. Papasok na kami sa establishmento, pinatatanggal pa ang bakit namin dati. Pero may mga, ang mangyayari tawag dito, binibigay naman nila. Dahil kasi nga sumusunod kayo. Diba? Pero tingnan mo yung mga private minsan, ayun naman madalas na nakakapapaaway sa security guard. Minsan ha, katulihan namin, pag nagka-problema kayo, sa amin din pulis ako. Pupunta kayo, di ba? Dati pulis pala, dati pulis ako. Okay, so maliwanag ha, mga kapwa ko riders, bikers, wala pong problema na full staff ay nakasuot kayo ng helmet at maniniwala kayo kahit holdapper pa ng bangko, sumusuot din ng balaklava. Holdapper na naman bangko yan. Kidnapper. Okay, eto may katanungan din, may nagtanong dito. Yes, sir. About, batiin ko muna ha. Kagawad Peyang, may sim, Pa-shoutout yung teacher sa Lilipet Valencia, sino si teacher na doon? Si Glenn Tayo. Glenn tayo, shout out. Si Per Owak, salute po si Ton, ha? Ayan, daming tanong. Donna Hazel Lopez, okay? Okay, balik tayo. Dito ang daming tanong. 5.3. Law enforcer who are officially performance of their duty such as emergency or security escort in hot pursuit cases. Ayan, sige. Ito po naman yun, actually ito rin naman, pumapasok na naman tayo sa common sense. Hindi, ang bagay kasi nila, hindi daw pantay ang batas. Unang-unang Hindi nila alam in the performance of Ito po, their official duties. actually, dito, kaya sabi ko doon pumapasok, sinasabi natin common sense. Unang-una po, ang isang pulis, pagka meron siyang ginagawa, o other law enforcement... Law enforcement, kasi kasama PIDEA yan eh. Opo. Kasama PIDEA, NBI. In operation sila, kailangan nila yung protective gear. Kailangan nila yung helmet. Kailangan nila yung mga gano'n. Para po, ma-ensure yung safety ng ating mga alagad ng batas. Oo. Kasi naging alam mo ginawa nila, hindi may provision. Hindi may nila yung words. Parang, even hindi naman sa pag-ano. Pag words ang ginamit ko, hindi mo sinunod yung buong kwento, even paragraph, mamimislead ka na. Tama po. Paano pa kung binigyan mo lang ng emphasize? Wow, law enforcer, tapos naka-face mask habang nanguhuli. Unang-una po, it doesn't... Hindi ganun eh. Saka hindi yung pumapasok doon yung na bias. Kasi ang ibig sabihin po ng equal protection ng ating batas. Kung magkapareho kayo ng circumstansya, pareho kayo ng pagkakataon. Yan, ganda na sagot mo, no? Kaya po yung sinasabi natin, hindi na pwedeng maging bias itong batas na ito, porque police ka, gano'n. Hindi po. May valid classification po na tinatawag. Maganda yung sinabi mo kanina, ha? Ano yung Hindi sinabi sila mo? magkapareho ng circumstansya at pagkakataon. Kasi pag pumasok ka naman sa loob ng ospital, Iba naman ang rules nila eh. Pag magdataon naman. circumstansya yun. Circumstansya. Ay, hindi mo sinasabi dito na porkit police ka, exempted ka, SWAT. porkit SWAT ka, porkit ganito, hindi po. PIDEA. Ang nakalagay po dito, in the performance of their duty. Kaya meron pong valid classification. Exactly. Ngayon, okay. Kaya iba. Okay, bikers. Sige ulit natin ito eh. If yung police ay hindi na nasa performance ng duty, nangulit, kahit tanod pa yan, mas grabe po yung Yun, kaso na abutin nila. Totoo po. Paliwanag niyo kung bakit mas grabe sila. Actually, sa pinag-code naman natin, may aggravating circumstances. Kaya po huwag niyo sabihin na mali ang batas. Mas matindi po ang Kasi batas po, unang-una, kung pulis ang magbabiolate nito at law enforcer. kaya mas mabigat ito sa isang law enforcer. Bakit po? Unang-una, nag-violate na siya ng isang ordinansa. Yan. Isang penalty yun. Oh. Pero ngayon po, bilang isang public officer, or law enforcer for that matter, govern pa rin po siya ng panibagong batas. Okay? Maaari po siyang magkaroon ng problema Rape. sa revised penal code.
maaari din po siya magkaroon ng administrative case sa panutulan ng PNP o kung anumang sektor o ahensya ng gobyerno ang nakakasakop sa kanya. So, actually mas mabigat pa ang magiging problema ng law enforcer kaysa sa ordinaryo citizen. Kasi po yung ordinaryo mamamayan, ang asunto niya lang, 9134. Yes, yun Yung ordinansa lang. Pero yung tao na police, at hindi siya in the performance of his duty, marami mo siyang problema. Problema niya ang ordinansa. Kasi may mga... Problema niya pa yung administrative cases niya. Yun. Ay bagay, sige naman po. Meron din po kasi ibang provision ng batas na maaaring maka-apekto sa mamamayan. Kasi po, like for example, disobedience to a lawful order, pwede pong maging ano. Pero depende po sa... Hindi, mamiyayon. Yun yung sinasabi ko. Pero as a general rule, or as a general principle, pagdating po dito, mamaya, dapat din tayo dyan sa penalties. hindi ko nagkaroon ng bias. Kasi po, bakit? When you say bias, you are protected by the Equal Protection Clause of our law. Na ibig sabihin, dapat pantay-pantay ang pagtingin. Pero ang sabi po ng batas natin dyan, nagkakaroon ng pagkakaiba, na pwedeng magkaroon ng pagkakaiba kung hindi sila magkapareho ng circumstansya at hindi sila magkapareho ng pangangailangan o pagkakataon. Sa police po na sinasabi dito, kailangan po in the performance of his duty. Kaya yun lang po, it is already a valid excuse or classification ng kaiba yung circumstance ng police sa kanong mamamayan na pinagbabawalan. Yun, ganun po yun ha, ganun lang kasimple yun. Dito kay attorney, ang para lang pinadala ng baril yan. Yung sibilyan, nakapadala sila ng baril lang, kailangan meron silang permit to carry. Pero yung mga police na naka-official duty, they carry the guns, naka-hold them outside. Kasi nga, they're wearing their uniform, kasama yung sa uniform nila. Yun lang, yung bullgap yung bullgap na lang, yung helmet. Meron din saklaw ng ano namin, yung tinatawag na pasok sa tamang dihis. Kaya kasama po yun sa part ng uniform. Kaya kailangan suot mo yun. Kailangan suot mo yun. Ganon din naman yung mga anti-terrorism namin. Yung anti-terrorism group yan, mga nakabalakla ba yan? Even nga basta ko yung mga security escort sa mga bangko. They wearing bonus talaga. Yes. Okay, yung security escort ng bangko, yan, mga nakabonet yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alam niyo kung bakit pinaboneta niyo? Para hindi sila na-ID. Kasi madaming mga organized crime group, ang unang nililigawan, Yung mga security guard. Actually, ito totoo yan. Nasa anti-arrest crime ako, yun ang totoo. Kaya nakabunod yung mga naka-armor band. Kasi nga, na-identify sila. Para hindi sila na-ID. Actually, pwede sila mag-threat. Kaya, nabig yung anak ko, tapos sige, bigay mo sa amin. Bigay mo sa amin yun. Yun. Kaya kino-cover yung place nila. Kaya ano pumapasok pa rin dyan? In the performance of their duties. Even yung mga NBI, mag-rate sila, nakita mo, di ba, they wearing bonnets. Kasi nga, para yung identity nila maprotektahan. Kasi para yung kay El Chapo, di ba yung pinasad sa media, lahat ng humulit yun, lahat nakabonet yun. Tama po. Actually, sa totoo lang po, nung nasa ano pa ako sa pagtuturo, kasi nasabi ko nga po sa estudyante ko, alam niyo po. Okay, ang ganda ng tanong ha, ni Kagawad Peyang. Karamihan niya po kasi sa atin, lalo na dito sa Tondo, kapag nakakita ka ng enforcer, naka-tactical helmet, naka-como, mask, matik, akala nila mga pulis, otoridad agad. Di na sinisita kasi madaming sibilyan na nagsusot ng ganito, iwas sita. Hindi, basta yung performance of duty. Pag sinabi yung performance of duty, meron silang tinatawag na mission order o kaya at the time of their routine duties. No? Kaya ganyan yung setup ng batas, napakalawak ng ordinansa. Okay. 5.4. Ayan, ito yung sagot na yung nagtatanong, yung sinisipon. Seriously ill patients who are in need to use of such face covering and persons who have comorbidities and disease or health conditions requires them to wear masks. Okay, ayan. Di ba, sigita? Ayan. Ito naman po yung mga tao na may mga health condition na kailangan po talaga nilang mag-face mask.
Like for example, cancer patient ka. Ngayon, Nag-undergo ka ng chemotherapy. Delikado sa iyo na makiyaribino, ma-expose kasi mahina ang immune system mo. common sense. Automatic naman po yan na accepted yan. Actually nga po, sinasabi ko lagi sa ganyan, at dito sa sitwasyon po na inilig nyo. Common sense din yan. Unang-una po, may sisitahin ka naman. May magtatanong. Mamaya, sasabihin ko, address, no? May magtatanongin ka muna. Ano po yun? Bakit po kayo naka-face mask? Pwede po ba pakitanggal? Doon sa moment pa lang na yun, sinabi mo, may sakit po ako eh. Kasi pwede ka mag-explain. Pwede ka mag-explain. It doesn't prohibit you from doing that. Eh, mas mahirap ito kung sasabihin mo sa'yo na may sakit po ako nakakahawa eh. Papagaling ko po ba? Di ba? Papayag ka kaya? Pagkatapos ako walang face mask, Di ba? okay na lang. Pero ngayon, ang tanong, mostly gumagamit yan, tandem. Yung mga criminal in riding in tandem. Ano, motor? Dalawa, parehas naka-face mask. May sakit po kami dalawa, tapos malalaki katawan. Actually, doon nga ako pumapasok yung ng otoridad eh. Common sense, Pakitanggal na po yung face mask. Ano po yung sakit ninyo? O kung sinabing sinipon, nakita mo naman, sandali ho. Pangalawa, Ano ho ang patuloy natin? Actually po, wala naman pwede i-penalize. Kaya nga may tinatawag tayo yung due process. Ano mo ba ibig sabihin ng due process? Hindi naman porkit sinita ka, huli ka. hindi, saka ganito lang kasimple yan. Papasok sa mall, sinasabi nila, pinatanggal yung ano mo. Tanggalin mo. Balik mo ulit. Kasi ang mindset namin dito, pagpasok mo sa mall, sumblero ka, may CCTV na unang makakakita kagad ng mukha mo. Ngayon, kung wala ka namang criminal mind, wala akong masama sa iyo tanggalin mo yung face mask Ang mo. pwede concern ganyan, lalo ng kasagsagan ng terrorism sa buong mundo unlike sa Pilipinas after nung 9/11 na pa, di ba? Sa airport, pag sinabi mo may sakit ka, you will really, tatagalin mo yung visa mo para lang mag-catch ka ng CCTV. Ganun sa airport. Even a second, pwede mo nang ibalik, papabalik naman agad sila ng mga guard. Actually, ganun yung mindset noon. Kaya lang hindi namin pwedeng isa-isayin na. O ito, napakahirap yun ang Tagalog mo yung English at i-English mo yung Tagalog. Mahirap na. Kaya na, pinantay na natin yung lahat. Kasi sa totoo lang, yung hood, hindi naman din sinabi mo ka magsusot ng hood. Yung hoodie. Ang ano lang doon, yung papasok ka, tinatago mo tangin mo nga mo. Ako, mahilig ako sa hoodie. Pero kailan ko ba ginamin yung hood sa ulo ko? Kakales, ginagamit ko lang yung pag umuulan. Eh, ikaw ba naman, nasa loob ka na ng mall, nasa loob ka ng ano. Siguro, tanghalin naman, may nakahuli ka. Tapos naka-face mask ka eh. Common sense. Common sense naman. Kaya, yung pong nakita niyo yung sticker, yan po ay requirements lang sa establishment na kailangan meron silang information na ilalagay. No, so okay na tayo dito sa may sakit. Wala pong problema pag sinabi nyo sa guard. Mamaya, maintindihan nyo kasi may part dito ang establishment and guard kung ano ang duties and function nila. Tama po. Okay. Wala nang problema. Pag kilala ka na may sakit ka, kailangan nilang galangin. Pag may national health concern at in-announce ng DOS, ng AITF, wait po itong ordinansa na to. So actually, This is not valid. Okay. Kapatagdag ko lang, boss, Consia. Alam niyo po, itong ordinansa na ito, kung mababasa ninyo yung mismong title, it only serves as a deterrent. Ibig sabihin po para ma-prevent natin ang pangyayari ng isang krimen. Sabihin mo natin, yung isang tao, pinababa yung face mask, sabi sa inyo may sakit. Para malaki yung katawan, mga ganun-ganun. Una-una po, yung the mere fact na binaba niya na yung face mask niya at nakilala siya, tingin niyo ba kung meron pang masamang gagawin yun, gagawin pa niya? Eh, nakilala na siya. Kaya ho, ang laki ng kagandahan itong ordinansa na ito. Kasi kung sabihin natin, niloloko lang kayo, hindi, may sipon, wala naman sipon eh. Pero sa tingin niyo ba kung siya ay may gagawing kasalanan o krimen, tutuloy pa niya? Dadalawang isip siya. Bago ko tapusin yung mga kasamahan natin na law enforcer at naka-bonnet at hindi naman kayo performance of duty, you are not exempted with this law. Pero sumunod lang sila. Sumunod lang, walang mawawala. Yung ego, alisin. Kaya po pantay po ito pantay-pantay po ito. Pantay-pantay po. Mas mabigat pa ang pwedeng kakapin na kaso
ng mga law enforcer natin because of the code of ethic of its organization in law enforcement. Tama po, tama po. Ayan. Sabi nga nung dating mayor ng Maynila, si Pedro Lima, the law applies to all. Otherwise, not at all. Ginamit niya, sabi niya. Kaya po, hindi lang po sibilyan ka, ikaw lang po yung pinagbabawalan. Iba po yung mga polis na hindi po naka-duty. Na hindi naka-duty at nakamotor, naka-helmet, pinatanggal ng security guard yung ano niya, nagkaroon sila ng debate, tumawag ng pulis, tapos si kapwa ko pulis. Mas aggravate pa yung ano niya, yung magiging kaso niya. Ayan, maliwanag. Kasi ang hirap pag isa-isang mo yung sinagot sa ano sa mga komite, ha? Tama po. Okay, sige. Last one sa exemption. Persons who by reason of their religious traditions and customs who are in the exercise of their religions would wear turbans and other headgear. Ikaw ang incidentally covered their face. Apo. Ito nung... Siya nag-research yan. Actually po, kasi ako din po yung isa sa mga tao ni Consuelo nag-research para dito sa ordinance na po. Kasi po, magiging problema ito doon sa mga Brother Muslim ko. Pinagit niya. Actually, marami po mga... Sister Muslim pala. Oo. And actually, sa mga Muslim din natin ng mga kapatid na mga naggagawa ng turban, ang mga Indian nationals, mga ganon, Arabo, yun po in the exercise of their religious practice or belief. So, exempted po ito. Pero again ito tignan nyo na naman po yan. Halimbawa ho, nakita nyo, nakakover yung mga. Pero pwede naman talaga din siya napitan eh. Lalo na lalaki. Bakit po ba nakaganyan kayo? O sabihin niya, kasi Muslim ako. O di, kaya paano, kung meron siyang gagawin, kung talagang criminal siya at nanloloko lamang siya, magdadalawang isip siya. Pero sa pangalawa, actually ang habang usapin ito eh. Pero pagdating sa airport ka, sabi ko sa'yo, kailangan pa din na ipakita yung mukha. Yes, actually yes. Ganun lang naman kasimple, wala namang mawawala, di balik mo ulit. Diba? Actually, it's not a violation kasi bigla may nasagot dyan na baka may na. Violation po yan ng aming freedom to exercise our religion. Kasi po, Muslim kami, kailangan magganito kami. Hindi po, meron tayong exemption na pinopile. Ito yung sinasabi ko na konsel na sinusesyon ko rin at idagdag para po igalang naman ang karapatan ng ating mga mamamayan sa pag-exercise sila ng kanilang religious practices. Salamat alaikum po sa lahat aming kapatid sa Muslim Town Center po sa Quiapo. Okay, salute mga kapatid ko dyan. Duties of establishment and residence. Ito, maganda to. Kasi dito lalabas ang sinasabi namin na trabaho ng establishment. Kung bakit may nakita kayo ng sticker na pinangunahan na namin. Okay, good. Commercial establishments, residential subdivisions, and barangay subdivisions must post visible notices stating the ban on helmet or face covering headgear under this ordinance. The signages shall contain an express statement to wit, kindly remove your helmet/face mask when you are in full stop, or kindly remove your helmet/face mask when entering this establishment. Well, so sa batas po natin na ito, sa ordinansa na ito, binabandato po yung mga paligid natin, commercial establishment, yung mga subdivisions, yung mga barangay, so ang ating lugar na sabihin sa publiko na pakitanggal po ang inyong face mask kung kayo po ay nandito sa aming lugar, pagka kayo po ay nakahinto, o kaya naman po pakitanggal yung face mask ninyo pagka nandito kayo sa aming establishment. So, responsibilidad po yan talaga ng mga commercial owners, commercial establishment owners. Okay, 6.2. Barangay officials should assist in community information campaigns and coordinate with the Manila Police District, the Manila Barangay Bureau, and the Philippine National Police in identifying and monitoring public thoroughfares with high crime incidents and ito na yung last. Yes. The role of the establishment of the private or public. The concerned establishment shall ensure the posting of a warning sign at the ingress and egress or to a conspicuous place inside to properly inform the public
of the restrictions provided for by this ordinance. Yun yung sinasabi namin, yun yung nakita nila na ginawa natin na ano Na sticker. Oo. Ay, lalagay ito sa pagpasok at paglabas. Papahin ang kopya. Ignorance Oo. sa akin. Yan, ito po yung sticker na ginawa namin, pwede kami kopya. May nagtanong din ito, magkano daw yung violation, no? Mamaya, balikan namin yun, no? Kasi kuya, penalties. Okay. Sa penalty style. Okay, any person, ito, maganda tong, ayan. Yan yung sample. Yan, nakalagay dito yung ordinansa. Kinos namin, when you're entering, prohibited when entering inside commercial, yan. Yan yung nakita nila eh. Oh, baka dito, kung dito tayo na mura eh. Putangin na naman itong ordinansa na ito sa akin. Hindi raw hindi raw maka-rider. Hindi daw makatao. Actually, yung sinasabi natin na in every rule, there's exception. Hindi. Sa alam nyo kasi may sinabi sa akin dati yung tatay ko nung bata pa. Those, Ang problema naman, sabi niya, little knowledge is very dangerous. Yung konting kaalaman, nakakatakot yan. Tapos, kung konti lang sa batas ang nabasa mo, lalo dito sa ordinansa mo, binasa mo lang yung unang section, na hindi mo binabasa yung iba, at talagang mag-iiba ang perception mo. Katulad din ito sa hindi lang sa batas na ito, sa ibang batas. Pagka nakita nyo yun at hindi mo kompleto ang nalalaman mo tungkol sa batas na yun, delikado yun. Ang masakit kung magko-comment ka. Sa social media, ang nababasa ko dyan, basa muna bago comment. Yeah. Yan po ang nakikita sa mga agency. Basa muna bago comment. Tama mo yun. Kasi nakita mo lang gano'n. hindi ba sa video, hindi pa tapos yung video. Nagbibigay kagad tayo ng ano, Totoo po yun. Ending. Parang pelikula. Pero, pag tinignan mo pala yung tunay na binuo mo yung ano, yung video na pinanonood mo. Iba pala. Ba't naman yung iba pala mali? Kaya po sa mga nanonood, sabi nga ay, think before you click. Sabihin, bago tayo pumitik, Pag-isipan mo natin po ano ba yung titik natin. Si Jay Fuentes, mabuhay daw. Jay Fuentes Haching. Mabuhay ka po, Sir Consi, Jun Ibay, attorney, kasama namin si attorney at Sir Chris Ocampo. Okay, eto maganda to kasi eto yung mabigat eh. Penalties yan. Any person found in violation of this ordinance shall be penalized and issued with ordinance violation receipt as follows. First offense, fine of 1,000 pesos. The second offense is fine of 3,000 pesos and community service, and not exceeding 8 hours. The third offense, or the sunod na subsequent offense, the fine of 5,000 pesos and imprisonment for up to 15 days, or both, with the recommendation of the revocation of the driver's license to the Land Transportation Office at the discretion of the court. Itong, sa akin ito, Kwansiya, ang tingin ko magkakaroon sila ng baka balito, yung sa third and subsequent offense. Yes. Actually, meron pa. Yung pinakaulit, gusto ko pa. If the violation is committed in connection with a crime, this ordinance shall be in addition to those provided for under the revised penal code or special. Okay, yan, ang ganda yan. Imay-imay natin ha. Unang-una, kahit una pang violation. Unang violation. Kasi dyan ako medyo nakikritical. Sa unang violation, 1,000. Nagkakaroon lang naman kayo ng violation kung hindi kayo susunod at nagkaroon na kayo ng diskusyon. Tama po. At hindi ka sumunod. O ngayon, eto halimbawa hindi ka sumunod sa security guard. Tsak, dadaling nga nila sa security office na. Tatawag kayo ng police. Pagdating nyo sa police, saka lang kayo bibigyan ng ticket or violation receipt. Pero madadala ka muna sa presinto, tsak. Kasi kinuha ka ng security guard eh. Di ba? Tama po. Oo. Pangalawang violation, nangyari ulit. 3,000. 3,000 plus community service. Pero tingin ko naman, pagka nasampo lang ka na, hindi ka nakapuntang ganito eh. Saka, ano naman Kasi, yan eh? mapapahiya ka na eh. Tama po kayo. Oo, nagkaroon na kayong discussion. Okay. What if naman sa number 1, pulis na nang muli sa'yo, nagkaroon kayo ng discussion. O kaya barangay tanod, o kaya barangay official, kagawad peyang ha, makinig ka.
Ang problema niya ho doon kasi, meron provision na 7.2. Yes, kaya po ito Ang yan. nangyayari po yan, pagka ito, ang ordinansa na ito ay na-violate mo, at gumagawa ka pa ng isa pang krimen. Katulad ng pinag-discuss natin kanina, Yun. meron hong additional na penalties kasi meron pa ho kayong ibang batas na nababiolate. Okay. Like for example po, nakipagsagutan kayo dun sa pulis, nakipagsuntukan kayo dun sa pulis. May asunto ho kayo agad na assault niyan. Magkaiba yan ha, guard, saka, pulis, Opo. tanod, barangay official, Public officer. public officer in the performance of duty. Agent of authority. Yes, and even CSF yata kasama, no? CSF, kung dito kayo, Actually, person of authority yan, basta't binigyan siya ng authority. ng gobyerno. Oo, na mag-perform na Agent of person of Agent in person of authority, saka person of authority. Yan. Maganda, agent person of authority. Sige, paliwanag Kaya nga mo. po ngayon yan, sa sitwasyon na yan, meron ulit kayo na violate na panibagong batas. Kaya po, actually ganito na po yan eh. Ang batas po natin sa ating bansa, meron po tayong tinatawag na national law. Yung batas po para sa Kaya mas pangkalahatan mabigat yun. eh. Opo. Yan yung 7.2. For example, revised penal code, meron po yung provision. That is a national law. Pangkalahatan po. Ito, arestado na kayo, tingin ko. Pero ito po naman, ordinansa. Yes. Ngayon, ito nag-a-apply na po ito sa loob ng lungsod ng Maynila. Okay. Within the territorial jurisdiction ng Maynila. Yung ano natin, Balaklava. Oo. Oh. Ngayon, ang problema, may habang binayolate ko itong ordinansa na ito, may na-violate kang batas na iba. Search mo nga. Ngayon, magsasabay ko ngayon yan. Ngayon, ang problema niyo po ngayon doon, hindi na lang, ang dapat takan ninyo is first offense, for example, 1,000 pesos lang. Kahit ka 1,000 kahit ka first offense lang eh. Oo. Nagkaroon kayo ng discussion ng polis eh. Okay. Nagkaroon kayo ng discussion ng tanod. Hindi, kunin mo, yung kung magkano. Nagkaroon ng discussion ng kagawad, chairman. Meron kayo direct assault na asunto. No, disobedience in Hindi, tawag dito pag sinasabi mo, disobedience in person, Yung Article 151 ng Revised Penal Code. Yes, Sabi ni Consial. So- Disobedience to an agent or person of authority. yes. Kaya lang yung dapat yun, Hindi meron siyang Ito imprisonment. po yung duty nga eh. Halimbawa, kasama ba dyan ng MTTV? Halimbawa, inaresto? kasama po yan sa tingin ko. Okay, sino-sino ang kasama? Yung agent of Sa authority, authority. yung agent of authority, yan yung mga individual acting behalf ng person in authority. Sa police, yung soldiers, teachers, in the yan. performance of duty. Agent yan. Ano? Niliwanag po kasi ng Korte Kasi Suprema. maganda yan, baka may mali tayo. Kasi pag meron kasi pong jurisprudence, dati, ibig sabihin yung jurisprudence na desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso. Kasi po, nagkaroon po dati ng kaso na sinasabi nila, person of authority, di ba? Ngayon, ang nangyari po doon sa isang kaso na yun, ang involved po ron ay teacher. Okay? Wala siya enforcer. Hindi, wala siya enforcement eh. Wala siya. Kasi po, kung nasa utak natin, nasa pag-iisip natin, ang person of authority ka, police, taga-in-charge, taga-niramangan ng enforcement batas. Siya po niliwanag ng Korte Suprema, hindi ko na kung matandaan yung scrap. Pero sinabi po ng ating Korte Suprema na hindi, kasama ang teacher. Ha? Kasama. Mas mabigat pa pala. Pero pwede ka magkaroon ng asunto ng direct assault sa teacher. Hey, assault. About Yes, disobedience. Disobedience in So, person of authority. ayun nga po, so niliwanag na ng Korte Suprema yung person of authority, kasama po yung teacher. Okay, ang assault kasi para malaman nyo, ang direct assault in the Ano po yun? In the person of a person of authority. Para sa kalang po na lahat, tayo may tatanong na po. Assault person of authority. May tatanong po na attorney. Yung police hubad, saan ba ho yan? Sa agent o sa person of authority? Agent. May tatlo lang na Agent. Ay, hindi ko alam yun. Ang alam ko sa ring side po siya. Alam mo kasi yung person of authority, president, Elected official. governor, chairman, Authority. chairman, and Tapos siya mayor. yung agent of the law. Of Ang course. police. Ang tawag yung pwede naman po yun. Kasi yung technicality po natin tungkol doon sa gano'n, pumapasok lang as a public official
kung elected Elected. or Yun appointed. nga yung nasa, Yun po yun. yun yung nasa. Ngayon, sa sitwasyon po natin, Pero may Supreme Court decision na. Meron na Supreme Court decision natin. Okay, authority na pala ngayon, kinonsider as authority. O ngayon, ulitin ko, balik tayo dun sa mga pulis. Kung ang pulis ay nahuli naman at nag-violate sa nasabing ordinansa, papasok naman siya sa PNP law. Tama ba? Tama Mas po. mabigat. Oo, yun nga. Actually, hindi yung Great. PNP lang eh. Kasi marami yung batas eh. Pwede na siya pumasok sa revised penal code. Kasi kung halimbawa pulis siya, kahit naman pulis siya, pero yung nag-arresto sa kanya o yung kanya niya, nakaaway niya o inili niya is an officer of the law, palibado na naman din siya kasunod. Kung kahit naman ordinary tao lang din yung tao na yun, nanunita sa kanya, sabihin natin wala gano'n, meron pa rin siyang kasunod sa revised penal code. So, ang ibig na sabihin ni Consel dito sa ano na to, medyo magkaroon po tayo ng konting pag-iingat sa action natin. Kasi po, may mga tao na nasa isip lang, binansa lang yan. Baliwalain natin. Pero hindi mo nila alam na kahit ordinansa yan na dapat respetuhin, at batas siya na dapat respetuhin, magkakaproblema po kayo lalo kung meron pa po kayong ibang nagawang bagay na pinagbabawal ng batas, nakasabay na nagawa ito. So, nasinampan mo yung tao, may pwede ka magkaroon ng slander by deed. May pwede ka magkaroon ng asunto na gano'n. Binura mo, meron kang oral information. Di ba? May unjust vexation, binuisit mo yung tao. Kaya ang ibig ko sabihin mo dyan, ang ano lang ni Consihal, huwag na tayo pang gumawa ng isang bagay na yung kasasakit ng ulo natin. Hindi nga sinasabi ko eh. Kasi, Diba? yung guard, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Okay. Diba? Sabi nga, may kasabihan eh. Mas yung mali yung sinasabi mo kanina eh. Yung kanina tinanong mo, 40th guard lang. Mas mabigat ang guard sa totoo lang. Hindi, actually, Kasi kami, may kasabihan kami, ang sundalo, di ba? Tayo sa police, no pain, no glory, tama ba? no pain, no glory. Ang sundalo, obey first before you complain. Tayo naman, no pain, no glory. Sa security guard, no ID, no entry. So, mas mabigat ang security guard sa amin. Ngayon naman, pagdating sa panon, no kape, no duty. No duty. Mas mabigat sa bahay namin, boss. Ano? Sa mga anak ko. No bao, no pasok. Yun. Okay, shout out kay Mil J. Baca, Dandy Pabalan, Chard Gomez, magandang salamat for watching. So, dito na tayo sa enforcement. Yan si Arjen Joe kay security officer yan. Security officer, at basta least, video. mamaya mananawagan kami about sa establishment, other establishment, security, and Barangay Bureau na ilagay na yung mga sign na nakalagay dito, no? Actually, ito sa natin, section 8, ang enforcement, yung magpapatupad po nito. The Manila Police District, syempre Okay, po, may mga police, tanong, barangay. Barangay Tanods to the Manila Barangay Bureau and the Manila Traffic and Parking Bureau, MTPP, shall be the lead agency entities in implementing this ordinance. Ito naman lagi natin po siya. Kasi alam mo naman, maraming composite, maraming And even sa mga payuan natin yung mga MTPP natin. Kasi ang warrant ng iba, baka daw abusuhin. Hindi, actually, baka ang problema, hindi man abusuhin ng tao eh. Hindi, abusuhin ng mga enforce. Hindi. Kasi yun ang inaano nila eh. Baka kala nila, hindi makatakot ang ano na to. Sabi ko nga eh, pwede po kayong mag-comment, pwede kayong mag-ano, pero please, huwag kayong mag-mura. Kasi, minura yung ordinansa eh. Napakabigat naman ginawa lang namin. Tapos sasabihin mo pa, hindi naman dapat yan eh. Kung ginagawa lang ng trabaho yung, ng LGU at ng kapulisan. Kaya po itong batas na to, kahit ipagtulungan natin ng LGU at ng kapulisan. Kaya nga po ito lumabas eh. Dahil galing kami sa kapulisan dalawa. Saka hindi, sir eh, ito lang yun eh. Kung nagtatrabaho lang daw. Unang-una po, si Consihal,
o ang sangguniang panlungsod ng Maynila, Ito yung trabaho natin. ang trabaho po nila ay gumawa ng ordinansa. Definitely po, nagtatrabaho ang LGU. Yes. Natin, tungkol dyan sa problema na yan. Ganun din naman ang kapulisan. Oo, Kasi kasama sila sa ano na to eh. Actually, itong ordinansa po ito, para po sa kalaman po ng lahat, ito po yung armas po ng kapulisan. Para po sa kung sino man po yung lalabang. Kasi kung wala ako nito, wala ako tayong armas. Kasi kahit pulisan sumita sa inyo eh. Minsan may mga pilosopo na sasabihin mo, bakit? Anong ba baka patanggal mo to? Bawal ba Bawal mag-bonnet? ba mag-bonnet? Bawal ba mag-ano? Sombrero? O ngayon, pagka sinita kayo ng pulis, kakasuhan nyo na kagad na... Nabasa ko yung mga komento doon sa rider group na sinasabi mo eh. Para doon sa kalaman ng lahat, sabi ko nga po, Hindi rider group yun parang bikers group. Bikers group. Hindi, bikers for Boy, yata. Hindi po yung kada stock take po, humadin niyo po yun. Hindi po gano'n. Kaya sabi po nila, common sense po. Hindi po gano'n. Alam niyo po, Hindi, kiniloso po niya kasi. Meron mapapasok sana na naka-helmet. Meron po pumasok may video ko. Pumasok sa SM, naka full face bonnet or balaklava. ang tanong po, Consil, correct me if I'm wrong, ang tanong po, Consil, may pumasok po sa mall na naka-helmet? Di ba? Hindi, dun niya nila pinidwish yung... Kasi boss, ganito lang. Ang problema niyan, okay, sabi natin wala. Pero doon sa mga convenience store, marami. Sa kanya ganito talaga. Sa mga 7-Eleven, mga Alphamart. Pagparada na, dire-diretso. Sa kanya pinaka-importante. May ma-welcome kasi may kasabay ako, yung counter, biglang tumakbo eh. Nagkala kayo may pumasok eh. Nakatago eh. Pero ano yan, ang yung mga wow, mali pa yan eh. Ang pinaka-best example yan, sir, yung nangyari sa Hong Kong, na pinasok yung mall, sinagasa nila yung mall, lahat ng bumaba doon na pinasok nila yung nagnakaw sila ng alahas, lahat yung naka-helmet eh. Ibig sabihin, wala talagang walang, kaya nga dapat tayo deterrent eh, para ma-prevent natin. Kasi talagang walang normal na taong papasok sa loob ng mall na naka-helmet ka. Tama ho yun. Pero yung kriminal gagawin yun. At ang pinagbabawalan natin doon at piniprevent natin, yung kriminal. Kasi yung ganito, kung wala tayo nito deterrent na to, pumasok sa mall yung tao, naka-helmet, pwede nyo sitayin, pwede nyo magbawalan? Hindi. Wala kang armas eh. Wala kang armas eh. Pero ngayon, merong ordinansa din ganito, pumasok sa loob yung tao, naka-helmet, may gagawin siya masama, mape-prevent Saka yun. maganda yung sinabi mo, yung circumstance. Kung ano yung circumstances kasi. Maniwala ko kayo, etong ordinansa na to is territorial, ano pa? Hindi, ano lang naman yun? Preventive lang naman tayo. Deterrent itong... Hindi, the lahat naman primary naman purpose. The Ang primary maganda purpose. ng sinabi mo kasi, yung circumstance, tayo lang, tao lang. Madaling i-assess kahit sabihin mong guard pa yan. Kaya nga sabi namin, mananawagan kami mamaya. Ang guard, pag sinabi ng guard na sinabi mo na may sakit ka, malay naman po tayo na, napakatindi pa ng ano nun. Doon naman sila mukhang kakaroon ng violation. Meron din naman na tinatawag na Batas para sa kanila. Illegal na pag-aaresto. Marami naman yung ganun na batas. Kaya, sa totoo lang po, ang dapat matakot sa ordinansya na ito ay ang masamang mga tao. kriminal. At may yung criminal mind. Wait, mga kriminal. Yun po yun. Pero yung ordinaryo mamamayan, sa tingin ko dapat pa po tayo matuwa. Dagdagan ko po yung sinasabi po ni Consiel at ni Atty. Ito pong ordinansa nito, o yung kahit iba pong batas, ito po yung espada para sa mabubuting tao. Ito po yung espada para sa masasamang tao. Espada to. Ito naman po yung shield para sa mabubuting tao. Yung panatiyan lang po yun. Kaya po sa mga kapitbahay namin, sa Kamaynilaan, siyempre sa pangunguna ng aming Mayor Isko Moreno, Vice Atienza, at kaming 13 City Council, kasama ng may akda na to, si Attorney Lady Quintos ng District 4. Hangad lang namin ang public safety nyo. At ako po ay nasa public safety committee. At ako din ay membro ng chairman ng PLEB. Kung halimbawa inabuso kayo na itong ordinansa na to, sa akin kayo tumakbo at sa akin kayo mag-file ng kaso. Ay, maganda nabanggit mo yung Consiel.
Kasi nga po pala, yun, baka ho nakakalimutan ng maraming tao. Sa District 1 ako Sa mga mamamayan natin nagre-reklamo. Bago, may mga umaabusong pulis o mga gumagawa ng masasama ng pulis sa inyo, Meron po tayong People's Law Enforcement Board or PLEB. Hindi lang ako ang doon, German maraming Administrator meron. Kaya tawag dito, doon sila makakapag-submit ng reklamo nila o yung mga concerns nila. Tama. Congratulate ko si Consiel Ibay at si Consiel Quinto sa pag-akda ng batas na ito. Siyempre, yung 13 na lang. At saka yung datang City Council, ganoon din po si Vice Chair Censa at ang ating buting City Mayor, si Yorme Isko Moreno. Sa Trigo, maraming syudad o musibilidad ang gagaya sa ordinansa nito. Sabi ko nga, actually, discuss namin yan, Kuya Chris. Ano na yan actually implemented na yan kahit wala pa ordinansa Bakit? Pumasok ka ng hotel, pakitanggal po yung face mask, pakitanggal po ang helmet. Pumasok ka ng ibang establishments, restaurants, pakitanggal po ang helmet, pakitanggal yung face mask. Bakit yung nila ginagawa yun? Kasi there is already a need for that kind of ordinance. Yun yung sinasabi ko. At ang siyudad po ng Maynila, bago pa hawakan ng ating buting ama ng Maynila, si Mayor Isko Moreno, tayo po ay nasa number 5. Number 5. Ward one of the riskiest cities in the world out of 60. At sa national, alam ko, pasok din ta. Sa Asia. No, sa Asia, pasok tayo. Sigurado yun. Sa world, number 5 na Kaya po, bakit? Kasi madaming investor na natakot na bumaba ang ng Maynila revenues Actually, kabuntot lagi ng kriminalidad ng ekonomiya. Totoo. Exactly, yun ang gusto namin ipaating. Lagi magkabuntot. Kaya po namin ginagawa to para ang mga investor at yung mga taga-Maynila na may kakayahan mag-ano ng business, mawala ng takot. Kaya nga sabi ko nga kanina pinost ko yung interview sa akin ni Calvo, ni Nino Barsaga. Ang namin ang yung 3K, di ba? Katahimikan, kagutuman, masagot kagutuman, kaligtasan, kagutuman, at kayakapan. Kung may krimen, wala magtatayo ng negosyo. Kung wala nagtatayo ng negosyo dito, wala din magtatrabaho. Turista. At wala din turista na magpupunta dito. Ganun lang kasimple. Kasi takot sila Kaya sana, humihingi ako, kasi nasuportahan ko ng 30 City Council, approved with the Mayor, si Mayor Isko Moreno. Sana sa mga barangay, pamamayan ng Siyudad ng Maynila, mga publikong dumadaan sa Siyudad ng Maynila, hindi po ako humihingi na galangin nyo yung batas. Pagpastulungan nyo ako, tulungan nyo tayo, magtulungan tayo, para sa kaligtasan ng mga hindi man kayo o mahal nyo sa buhay. No? Kaya po napakaliwanag mas mabigat ang magiging kaso ng polis kung sila magbabiolate nito. Ganun din. Kung ang polis naman ang manguhuli sa inyo nito at na-violate nyo yung disobedience in person of authority, ganun pa din po. Mas malaki pa din yung magiging penalties nyo plus kulong. Kaya sana po hindi umabot doon sa mga ganung bagay. At ito naman ay intention for criminals or criminal minds but will apply to all. Kasi po, walang nakakabasa ng utak ng kriminal. Actually, hindi na namin pinahaba yung kwentuhan. Dapat magbibigay kami ng mga scenario nitong mga last incident na kung saan talagang gumamit ng mga face covering tools. Sabi nga namin kanina, pati payong talaga ginagamit Alam niyo yung nahuli namin, panahon namin sa Smart, nahuli namin yung naglag susi, naglag barya yun nag-quiz lang Payong ang pinuntakip, sabay bukas ng pinto. May CCTV pa yun Kaya po susunod naman namin na
na ordinansa in related with the ordinance number 9134, strengthening all establishment, store, convenience store na magkaroon ng CCTV, ganun din, Mandatory. loob at labas ng nasabing institusyon. Meron ka lang ditong naligtaan eh. Doon sa ingredient na yun pala yun, yung kailangan meron nakalagay na. Kaya nga po, doon din naman yun, yung pagpasok at paglabas, doon din naman magiging rules ng guard. Sasabihan ka din, oy, bawal yan. Tanggalin mo yan. Ano mo masama, tanggalin mo. Di pagpasok mo, kung kalbo ka, ayan, garitin mo na. Nahihiya ka. Kasi may mga bata ganun eh. Di balik mo ulit. Pagtanggal ka, babalik mo. Oo, kaya paglabas mo, kasi ang mindset namin, or tinatawag namin, madalas, alam natin lahat, mga hotel, bangko, sa pinto pa lang yung mga CCTV na yan. Kaya po yun talaga ang pinakaano niyan. Hindi ba naging perfect itong batas na to kasi ang hirap isa-isahin para lang maintindihan nyo. Pero ngayon naman, siguro naman, sinasaklawan na lang yung lahat, general na general. Kasi hindi mo bawal magsuot ng sombrero. Yung standby point natin at meron nag-doubt, pinatanggal yan. Tanggalin nyo. Pero tapat ng bahay nyo, nakasombrero ka, okay lang. Tapat ng bahay mo yun. Saka, ang ano lang naman yan, boss, may mga circumstansya na pinagbabawal yan. Dito na, kaya nga nilagay nga dito eh. Binigyan ng area, kung maglalagay ng signage, ang barangay, as their rule. Nakalagay dito, maglagay ng signage eh. O, bawal ang dito. That's the sign na huwag na kayo magsuot, tanggalin mo na kagad. Para hindi na magkaroon ng discussion. No, parting words. Ano naman po? Sa akin po, ang ordinansa at mga batas na pinapanukala at pinapasa ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila ay dumadaan po yan sa extensive na diskusyon. Hindi naman po yan naging produkto lamang ng isang araw na biglaan na pag-iisip. Ito po ay pinag-diskusyonan at pinagdebatihan at pinag-isipan ng ating mga konsehal dito sa lungsod ng Maynila. Hindi naman po nila ginawa ito ng basta-basta lamang. So sigurado po tayo na kahit pa paano, ang ating mga batas o ordinansa na ipapada sa Maynila ay pinag-isipan at para sa mamamayan. Kaya po magtiwala po tayo sa kanila, magtiwala po tayo sa batas, at sumunod na lang kung ano man yung binibigay tinatandaan ng batas. Kasi po, at the end of the day, sabi nga po na lagi, yung pribilehiyo na meron tayo at yung kalayaan na meron tayo na tinatamasa natin ay dahil po yun sa batas. Ang proteksyon na tinatanggap natin ay dahil sa batas. At kung ano man yung magiging pagkakamali na mapaparusahan tayo ay dahil din po sa batas. Kaya po sumunod na lamang po tayo lahat. At magandang tanghali po sa inyo. Okay, please. May tanong lang, no? Dwayne, kung mamimigay ba kayo ng tarpaulin para dyan sa Patasta? Ang mamimigay lang namin, pangungunahan lang namin yung sticker. So, siguro, yung sticker na yun namin, talaga pala nakalagay is, please, remove your... yun lang, palitan na lang natin dito, lagyan lang natin. Kasi ang nilagay natin yung mismong batas. Please remove, di ba? Opo. Please remove. Or ano na ko niya dyan? Yan. Tawag dito before you enter. Noel Guevara, God bless. Dwayne, ayan, tarpaulin, mamimigay po ba kayo? Sa muffler. Kasama natin, yung muffler. Sige, pag-usapan natin sa susunod yung muffler na yan. Maganda yan. Si Dwayne, magawad pa yan for identification purposes only. Okay, comment mo So, parting time, Kasi, mabuhay po ang isang consider ng... Hindi ako, kasama yung 13 city council. Nga, particular po sa... Una po yung
yung ating buting mayor, ang ating vice mayor, buting mayor Isko Moreno, ang ating vice mayor si Acesa, at ang kabuuan po City Council, saka po dun sa dalawa ko siya. Uy, siyempre, shoutout kay Majority Floor Leader. Kaya, ano, Kay Consiel ako si Co-Tempor. Co-Tempore. Yan, si Oliver Ton Salcal na kung siya ang nag-sign. At siyempre, Attorney Hans Luna, Secretary of the City Council, at si Mayor Isko Moreno, Vice Chancellor. Maraming salamat po. Ayan, okay. Sige, Tol. Thank you po sa panilay niyo. Sana po. Sabi ko nga kanina, basa muna bago comment. Yun lang po. God bless po sa lahat. So, hindi ko naman masasabing harsh to eh. Okay. Sabi nga nila, boss, I don't see. The law may be harsh, but that's the law. Yeah. Juralex said that. Ano yun? The law may be harsh, but that's the law. Juralex said that. Juralex said next. So, sa akin naman, there is no policy and there is no law. Walang patutupad, ang tanod. Kung wala tayong batas. Kung walang batas sa ganyan. So, ito po ang hangad ng City Council ng Lungsod ng Maynila sa pamumuno ng ating Vice Mayor Chia Chesa at ang ama ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Siyempre ang kapulisan. Ito po ay ginawa for the intention na maiwasan na maaaring hindi man ganun kalakas ng batas na to para sa mga kriminal. Kasi, at least magkaroon tayo ng preventive measure para may alam sila na ngayon hindi na nila pwedeng magsuot ng... Kasi, sabi ko sa inyo in a little way, mataboy natin, makapag-ano tayo. Kaya po, sana, katulad ng sinabi ko, hindi ko hinihingi na supportahan ito, hindi ko hinihingi na unawain ito, bagkos, magkaisa po tayo para mapanatili natin ang kaligtasan ng bawat isa sa lungsod ng Maynila. Yun lang po at maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo! Thank you!